Paano mo gustong gawin, takpan ng mata o itali ang mga kamay? Piniringan ako, hindi ko kilala ang lalaking nasa likod ko, pero nagawa ko sa kanya ang pinakaintimo ng bagay. Dahil lang sa nangyari kaninang hapon, yung pinakasalang lalaki na ipinasalang mo sa akin, 4 na beses ng diborsihado, may 8 anak sa labas, paano ako mapapangasawa ng ganitong tao? At saka, ayokong magpakasal. At wala akong interes sa babae, huwag na niyong sayangin ang isip ng lolo ko. Ang sinasabi mo, kung hindi ka magpapakasal, saan kukuha ng dot para mapabili ng bahay ang kuya mo? Magpakasal ka man o hindi, kailangan mo pa ring magpakasal. Pero may boyfriend na ako. Ano? Saan ka kukuha ng boyfriend? Tawagin mo rito, gusto kong makita. Siya ang boyfriend ko. Sige, hayaan mo siyang magbigay ng 380,000 na dote sa akin. Bitawan mo. Pasensya na, salamat talaga kanina. Sa totoo lang, magiging maayos din ang lahat, laban lang, sana gumaling ka agad. Aalis na ako, bye-bye. Kuya Shen, malaking problema ito. Kakarating lang ng ultimatum ng lolo mo, ngayong gabi kailangan ka niyang magkauna, kung hindi ka papayag, pipilitin nilang kumuha ng semilya. Kahibangan. Kuya Shen, huwag mo nang labanan si lolo, umiyak, nagwawala, at nagbabanta panggaziya sa totola. Nang, sandali lang naman yan. Pwede mong subukan ito, ngayong gabi sa Lijing Hotel, handa na lahat para sa'yo. Sa wakas, nalampasan na ang problema sa ngayon, pero paano na bukas? Room gawaing utos sa Lijing Hotel, 18 kahon ng kondom. ₱1,811 ang kwartong ito. Bakit hindi pa rin bumubukas ang pinto? Tulungan mo ako, hindi kita pababayaan. Baka ganito, hindi na ako pipilitin ni Mama na mag-asawa. Mamanik siya Obao, ihahatid ko itong malaking kahon pagkatapos mong maihatid ang milk tea sa tuktok. Ispalapag, bumalik ka agad dito at hintayin ako. Huwag kang basta-basta alis, ha? Huwag kang mag-alala, Mommy. Sanay na ako sa pagde-deliver. Siguradong ayos yan, ay papar. Ating na ang elevator, alis na ako. Noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas, nabuntis ako kay Xiaobao, at dahil doon pinalayas
ko ni Mama sa bahay, pero hindi ako nagsisisi. Kailangan kong magsikap para mabuhay ng maayos si Ike. Yao Bao. Tingnan mo kung gaano kahalaga ang dugo ng pamilya natin. Basta may pisikal na ugnayan ang mga direk. Tangka mag-anak, magigising ang kapangyarihan ng dragon. Pero ngayon mawawala na to sa mga kamay mo. Inutile ka. Hindi dahil minumura mo ako, pwede bang pumili ka naman ng tamang lugar at oras? Minumura kita dahil kaapat-dapat ka. Pipili pa ba ako ng araw? Ikaw talaga ang walang silbi. Noon pa man, binigyan na kita ng babae. Hindi mo pa rin pinatulan. Dio kaonaman, mukang wala nang pagaza yung bata. Pakuzap, kawan mo ako, bigyan mo agad ako en. G dakilang apo sa tuhod. Lolo, ang milk tea ninyo. Lumilitaw ang dragon na binalot ng gintong liwanag. Ang aking dakilang apo sa tuhod ito. Ayan ang ITO. Ito ang gintong dragon. Ang aking dakilang apo sa tuhod. Ganjiao, kailan ka nagkababi na ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano ito nangyari? Baka yung babae 6 na taon na ang nakalipas. Dakilang apo sa tuhod, bilisan mong sabihin sa lolo sa tuhod. Ano ang pangalan mo? At sino ang nanay? Mo. Baka mga kidnapper sila, tingnan nyo roon. Habulin nyo, huwag niyong hayaang makatakas ang aking dakilang apo sa tuhod. Huwag kang mag-alala, hahabulin ko agad. Mabilis na umuwi si Momay Nate sa Yaobao. Ano nang nangyari si Yao Bao? Ano nang may nangyari? Mommy, bilis. Hatiin ang paghahanap ng lahat. Dito, maghanap. Si Yao Bao, ano ba talaga ang nangyari? Momay, sa susunod huwag na tayong mag-deliver dito. May mga kidnapper dito, marunong pa silang magic. Mga kidnapper. Naglabas sila ng napakaraming gintong dragon sa tabi ko. Buti mabilis akong tumakbo, kung hindi. Nadampot na nila ako. Pero malinaw namang opisina ng Tsihi ang address ng padalhan. Baka nagkamali lang ng akala si Xiao Bao. At natakot siya. Pasensya na, Xiao Bao. Kasalanan ito ni Mommy. Hindi kita napangalagaan ng maayos. Huwag kang mag-alala, hindi na kita hahayaan pang mag-deliver ng food ng mag-isa. Mommy, hindi mo kasalanan yan. Para nga makabayad ka ng tuition ko kaya ka tumanggap ng napakaraming order. Lahat to dahil wala si Daddy. Kung nandito lang siya, hindi ka sana nahihirapan ng ganito. Mommy, saan nabiye na punta SI Papa? Kung hindi, hanapin na lang natin siya. Si Yao Bao, sa totoo lang, hindi na kita itatago sa nangyari. Ang totoo, ang tatay mo, siya. Patay na siya. Patay na SI Papa KO? Ang lakas pa niyang bumahing, nagdala ka pa ng napakaraming tao para maghanap, pero pati ang aking A. Po sa tuhod hindi niyo mahanap. At itong bulok na CCTV mo, maayos naman dati, bakit ngayon pa nasira? Mga inutil, puro kayo inutil. Ange ka wawa kung nga po sa tuyo, nazaon ka na ba? Kumakain ka ba ng maayos? Nakakatulog ka ba ng maayos? Tama na, Lolo, huwag kang magulo. Kahit hindi ko nakita ng malinaw ang mukha ng bata, may paraan ako para mahanap siya. Anong paraan? Base sa edad ng bata, dapat nasa kindergarten na siya. Nakipag-ugnayan na ako sa lahat ng kindergarten sa lungsod para gawin ang ine-match ng bawat bata. Siguradong mahanap ko ang anak ko. Sige. Pag-uwi natin, gagawan kita ng masarap na pagkain, ha? Hang Xiaorou. Xiaobao. Teacher Chen, nandito po kayo. Bakit po kayo naparito? Sa Nadia Kirang hanapin, Mommy and I Xiaobao. Malapit nang magbukas ang kindergarten na iyon, pero hindi pa nababayaran ang tuition ni Xiaobao. Kapag hindi pa rin ito nabayaran, baka mapilitang umalis si Xiaobao. Mababayaran ko po ang tuition, Teacher Chen. Pwede po bang pakiusap, kausapin niyo ulit ang nursery at bigyan pa ako ng ilang araw? Sige, susubakin kayo ulit. At saka, Mommy ni Xiaobao, munting tulong ito mula sa mga magulang ng buong klase natin.
Sana makatulong sa inyo. Ay, hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin ang pera ninyo. Tanggapin mo na lang. Si Xiao Bao ay isang mabuting bata. Gustong-gusto siya ng lahat. Walang gustong makita siyang umalis sa klase natin. Salamat, Teacher Chen, at salamat din sa lahat. Sisikapin kong mabuo agad ang tuition. Sige, una na kayo. Tara na, Xiao Bao. Momay, pwede naman akong pumasok sa ordinaryong kindergarten. Sobrang mahal ng tuition sa Kimeng Kindergarten, nahihirapan ka na masyado. Xiao Bao, ikaw ang baby ni Mommy. Gagawin ni Mommy ang lahat para ibigay sa iyo ang pinakamahusay. Huwag kang mag-alala, mabubuo ko rin ang tuition. Na-check na namin ang karamihan sa mga kindergarten sa lungsod, pero wala pa rin ang batang amo. Sa susunod, ipi-verify naman namin ang Kimeng Kindergarten. Bilisan nyo. Kahit balita rin pa ang lupa, hanapin nyo ang bata. Opo, Boss Shen. Maging Gapikeo. Ikaw pala. Ikaw pala. Ikaw pala. Aos Lang BASI Boss Shen? Boss Shen? Boss Shen, siya ba ang presidente ng Inghu Group? Anong problema mo? Naglalakad ka ba nang hindi tumitingin? Hindi po niya kasalanan. Ako ang bumangga sa kanya. Ayos lang, ayos lang. Naku, nasira ang painting. Ito ang painting na ibibigay kay Elder C. Paano MOBA inahitid yan? Pasensya na, pasensya na. Anong silbi ng pasensya na mo? Sirang-sira na ang painting. Ano nang gagawin mo ngayon? Sige na, nasira na nga. Maghanap na lang tayo ng ibang regalo para kay Elder C. Pero Boss Shen, sobrang inaabangan na Elder C ang painting na to. Kung papalitan natin ang regalo sa huling sandali, siguradong maapektuhan ang susunod na kooperasyon. And dahil sa ugali niya. Kaya kong ayusin ang painting na ito. Hayaan yung subukan ko. I call. Miss, kahit natatakot kang ireklamo, hindi mo pwedeng sabihin ang ganyang kalokohan. Oil painting too, hindi plastic bagging delivery. Ikaw na nagde-deliver ng pagkain, paano mo naman? Malaki nga ang nawawala sa bahaging ito, pero kung gagamitan ng wax repair puti at kukulayan ions. Original na estilo, pwede pa. Pahintulutan niyo na po akong subukan. Kaya ko po. CJ. Ihanda nyo ang mga kailangan niya. OPO. Ang galing naman nito. Isang delivery rider lang, kaya palang mag-restore ng oil painting. Kaya pala sinasabi ng lahat na huwag mong gagalitin ang mga delivery kuya at ate. Talagang maraming mahusay na tao na nagtatago. Naayos na. Talagang parang walang kapintasan. Noong panahon ko, ako ang top sa buong grade. Yung mga oil painting na inayos ko, maliban na lang kung titingnan sa magnifying glass, walang problem. Emma, Top sa grade, nag-aaral ka ng oil painting. Kailangan ko ng sekretarya. Gusto mo bang pumasok? ako. Kailangan ng kumpanya ng taong marunong sa oil painting. Sa tingin ko bagay na bagay ka. Pero hindi ko naman natapos ang kolehiyo, wala akong diploma. Ang diploma ay isa lang na panimulang batayan para ipakita ang kakayahan. At ipinakita mo na sa akin ang kakayahan mo. Kung gusto mo, bukas na bukas mag-report ka na. Gusto ko. Ang galing, may pambaon na si Xiao Bao sa tuition. Halika, ilipat nyo ang mga gamit. Pagkatapos niyan, bilisan niyong umuwi at bumili pa ng isa pang truckload. Lolo, ano po to? Siyempre pa sa aking pinakapaboritong apo sa tuhod. Bumili ako ng mga kailangan niya. Tingnan mo, yung mga laruan at damit na to ay pa sa aking apo sa tuhod. Ang dami po. Pati mga shares ko, private jet, mga ari-arian at alahas, ipinapasulat ko na sa pangalan ng apo ko S. At tuhod. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Si apo na lang sa tuhod ang hinihintay nating umuwi. MR Shen,
Nahanap na po ang batang amo. Nasaan ang bata? Sa Kiming Kindergarten. Umalis na, sunduin ang iyong Master Pawi. Hello, Teacher Chen. Nasa kindergarten na kami ni Xiaobao. Naiipon ko na ang tuition. At nakahanap na rin ako ng bagong trabaho, kaya pakiusap, ibalik mo na lang ang tulong ng lahat sa di. Anila, Pupunta na ako diyan ngayon din para hanapin kayo. Sige. Sinira niyo ang remote car ko, magbayad kayo. Xiaobao, tumayo ka. Xiaobao, ayos ka lang ba? Ma, masikip po ang braso kayo. Xiaobao, tara, hanapin natin ang doktor. Tumigil kayo. Tinamaan niyo ang anak ko at gusto niyong kumakbo. Tumayo ka, anak. Mommy, sinira nila ang remote car ko. Bulag ba kayo? Ang laki-laki ng anak ko, nakatayo lang dito, pero binangga niyo pa rin. Humingi kayo agad ng tawad at bayaran niyo ang kotse. Ang anak mo ang basta-basta tumakbo at bumangga sa amin at nasugatan pa ang braso ng anak ko. Kayo ang dapat humingi ng tawad. Mga mahihirap na to. Ako pa ang hihingi ng tawad sa'yo. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang anak mo ang nanakit sa anak ko. Hindi lang kayo dapat humingi ng tawad, kailangan niyo ring bayaran ang gastusing medikal namin. Gasgalan yan? Gusto niyo pa akong pagkakitan? Kayong dalawang mahirap. Kahit ibenta pa kayong dalawa. Hindi niyo pa rin kayang bayaran ang isang laruang kotse ng anak ko. Maging magalang ka sa pananalita mo. Magalang? Ikaw? Ang dami ko nang nakitang katulad mo. Ni hindi makakain ng maayos, pero pilit isinisiksik ang anak nila sa mundo na mayayaman, gustong M. Akaalpas sa antas nila. Pero sa totoo lang, ni sapatos ang anak ko, hindi ka pa karapat dapat magdala. Bakit mo minamaliit ang anak ko? Humingi ka agad ng tawad. Kapag humingi ako ng tawad, ako pa ang nangmamaliit sa'yo. Anong giyong? Hindi lang kita minaliit, tuturuan pa kita ng leksyon. Anyway, 6 weeks Xiaobao, di ba? Sinasabi ko na sa'yo. Pakinggan mo mabuti ngayon. Humingi ka agad ng tawad sa anak ko, kung hindi pa alisin kita at ang anak. Kemo sa Kimeng. ikaw ba ang may-ari ng Kimeng? Anong karapatan mo? Ito ang karapatan. Sinaktan mo ang mumi ko, lalabanan kita. Tu m'habilles KNGA. Xiaobao. Gaano katagal bago makarating sa kindergarten? Nga kalahating oras. Sa pinakamabilis na paraan, kailangan kong makarating sa Kiming sa loob ng 10 minuto. Okay, okay. Xiaobao's mom will take you to the hospital right away. Grab her, she won't apologize, and she's not going anywhere. Xiaobao, let go of me. If anything happens to Divai Sun today, I'll fight you to the death. Fight me? You? What do you think you are? What's wrong with you? The child is so badly hurt, and you're still blocking her. Can you take responsibility if something happens? And we all saw it clearly. It was your son who ran into them. Now you're twisting the facts and hitting people and insulting them. Yeah, you're being way too unreasonable. You hurt someone else's child, and still won't let them leave. Do you even have a heart? Do you think you can talk to me like that? How dare you hit someone? That's going too far. What right do you have to talk? You're way too arrogant. Do you know hitting people is illegal? Do I need you to teach me what to do? So arrogant. Call the principal right now. Our children can't be in the same kindergarten as kids like that. Go ahead and hit me. I'm telling you, at Chiming Kindergarten. I call the shots. If I want someone gone, they have to go. If I want a kid dead, they won't live. You don't get to act all high and mighty at Chiming Kindergarten. Teacher Chen, please do something. If you don't, someone's going to die. Not only do we need to save him, we need to make this person pull her child out of the kindergarten. Chiming doesn't take in parents and kids like this. Please let go of this parent. You're just a little teacher, and you dare order me around? I'm not letting go.
What can you do to me? If you don't let her go, I'll call the police. I checked the surveillance. It was your child who hit Xiaobao and his mother. You sound pretty close. What? You two having an affair? Stop slandering me. Let go of me now. What? Your lover's here, and now you're acting cocky again. Call the police. Arrest this woman, this brat, and all these loudmouths who are backing her up. What nonsense are you talking about? Are you deaf? I said this brat not only knocked my son down, she also ruined my son's toy worth 300,000 yuan. I said arrest her and her son and all these troublemakers. Also, fire all the children of these troublemakers. Yes, You're utterly lawless. Qiming is a kindergarten founded by Yinghua Group. No one has ever dared act this brazenly here. Security, call the police. Open your damn eyes. My husband is Zhang Zicheng. He's the newly appointed general manager of Yinghua Group. Mr. Shan, we've arrived at the kindergarten. Son, Dad's here to take you home. If my husband wants to crush someone worth 3,000 yuan, it'll be as easy as crushing an ant. Go on, try acting tough. So, she's Manager Zhang's wife. Qiming Kindergarten answers directly to Manager Zhang, so his wife can just strut around the kindergarten. Yeah, Manager Zhang has power and influence. Not to mention Teacher Chen is just an employee. Even if the principal came in person, he wouldn't dare defy Li Li's orders. This kid's mom is really unlucky to have provoked such a nasty person. So pitiful. So she's Manager Zhang's wife. Now you know. What should you do? Sorry. Humph. Just now you all were cursing at me one after another. Weren't you pretty fired up? Why the coward act now? I'm telling you, don't think having a little money makes you great. In front of me, you're only fit to be a dog. Ma'am, I apologize to you. Please let me take my child to the hospital first. I'll save up for this toy. To pay you back. Now you know to apologize to me? Too late. Ma'am, I'm begging you. If Xiaobao doesn't get to the hospital now, something will happen. What does your child's condition have to do with me? Open your damn eyes and look carefully. This is what happens when you offend me. Xiaobao. Hey, Mrs. Zhang. Xiaobao's mom has it hard. Raising a child alone. Can't you give her one chance? How I do things is none of your business. Hindi mo ba pwedeng ituring na pabor sa akin? Pabor? Isa ka lang na empleyado, akala mo bibigyan pa kita ng pabor. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam o sisibakin din kita. Ali. Huwag kang sobra-sobra. Sobra na kung gisobra. Anong gayo? Isa pang salita mo, ipapa-blacklist kita sa buong Jinghai. Kita mo ba? Ako ang may say sa Qiming Kindergarten, maliban na lang kung ang ama ng anak mo ay Ang presidente ng Yingli Group. kung hindi, sa paningin ko, ala kayong pinagaiba sa aso. Madam, nagmamakaawa ako. Hayaan niyo na akong dalhin si Xiaobao sa ospital. Kasalanan ko lahat, kahit ano pa ang gusto niyo, gagawin ko. CJ, kung gayon, hubaran niyo siya, itapon sa kalye. Tingnan ko nga kung paano pa kayo ng bastardo mong anak mabubuhay sa Jinghai. Huwag niyo kong gawin ng ganyan, huwag. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Tumigil kayo, Jinong Shen. Xiaobao. Mommy. Xiaobao, patawad. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Hindi kasalanan ni Mami. Huwag kang umiyak, Mami. Okay, NAAKO. Masakit ba dyan? Halika, dadalhin ka ni Mami sa ospital. Tara. Anong ginagawa mo? Ginong Shen, huwag kang magkamali ng intindi. Ganito yan, binangga ng anak niya ang anak ko, at nabasag pa ang laruan ng anak ko. Kaya binigyan ko lang siya ng kaunting leksyon. Nagsisinungaling ka. Lahat ng tao rito pwedeng magpatotoo. Binabaliktad mo ang katotohanan at sinaktan mo pa ang anak ko. Tatawag ako ng pulis para hulihin ka.
Huwag mong ipilit ang sarili mo. Hindi naman namatay ang anak mo. Di ba? At isa lang naman siyang bastardong walang ama. Ginagawa mo pang malaking isyu. Tao ka pa ba? Isang bata ang pinagmalupitan mo. Lalaban ako sa iyo hanggang dulo. Bitawan mo ako, pakawalan mo ako. Jinong Shen, ang asawa ko ay manager sa Ingli Group. Tapo papanuha mula na pagbibigyan niya ako ng ganito. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para manakit at lunisan ang pangalan ng Ingli Group. Simula ngayon, sisibakin na ang asawa mo. Sige, bubugin pa. Ako ang sasalo kung may mangyari. Ako ang sasalo kung may mangyari. Binubuli mo ang mahihina dahil sa impluensya mo. Sinaktan mo ang anak ko. Ngayon, papatayin kita. Papatayin kita. Huwag kang manakit. Ganito ba? Ganito. Pakinggan mo ako, mabayaran kita, pwede. Kahit gaano kalaki. Mayaman ka kaya? Sinaktan mo ang anak ko, ipararanas ko sa iyo ang 10 beses na sakit kaysa sa kanya. Humingi ka agad ng tawad sa anak ko. Hindi ka ituwara sa mami kayo. Tigilan mo yan, tigilan mo yan. Tumidyo. CJ, hihingi ako ng tawad. Patawad, patawad, okay? Nagkamali ako, okay? Hindi na ako ulit mga ngahas. Babayaran ko pa kayo. Kung mangahas na panggalitin ang anak ko. Gagawin kitang 10 beses na mas kawawa kaysa ngayon. Okay, Sige. Ang pagiging ina ay dapat matatag. Sana ang ina ng anak ko ay may ganyang pagkatao. Ilabas niyo siya kasama ang asawa niya. Palayasin sila sa Jinghai at bawal nang bumalik. Opo, dalhin enyo sila. Nakamali ako. Ginoong Shen, salamat sa pagtatanggol sa amin. Maliit na bagay lang. Dalhin niyo na ang bata sa ospital. Sige, tara. Hanapin niyo ang batang Panginoon. Opo, bilis, bilis. Hinihintay pa ako ng aking pinakaapo sa tuhod. Pag nakita kayo na siya, hahalakin kayo siya nang to do. Lolo, huwag kayong excited. Isang beses mo lang nakita si Batang Panginoon. Baka mali ang mahalakin mo. Quel au courant. Parents roula, en gêne à Matacao. Kapag lumitaw sa harap ko ang aking pinakaapo sa tuhod, kahit na mamaga pa na parang ulo ng baboy, akikilala ko siya agad. Baki Puro Dugo, Paano ba pinangangasiwaan ng guro at mga magulang sa kindergarten na to? Hindi ko alam. Paano napasaktan ng ganito ang bata? Unang dugo ang mukha. Hindi ko alam. Ange bataille grec, Nazugaton Nang Ganito Kalala. Baki Nanelangange Nagalaga. Nasaan ang tatay niya? Patay na ba? Tara, sa loob tayo. Ang kapal ng mukha mong bumahing. Nasaan ang apo sa tuhod ko? Nasaan ang bata? Nawalana. Anoba Yang Sinazabimo. Ganito yan, may nagpilit kanina sa batang amo na umalis sa kindergarten at binura pa ang buong field. Inaya. Ngayon, hindi alam kung nasaan na siya. I call. Lolo, Dali. Tumawag ng ambulansya. Tara, Lolo, inumin mo na ang gamot. Anong inhumain? Ikaw, parang isdang dumadaplis lang. Inis na ako sa'yo. Mamamatay na ako sa galit. T. Anong gamopea? Kazalanong mo, tudail wala kang silbi. Di mo man lang mana ponjapo sa tiyokao. Dahil sa'yo, sa edad kong to, wala man lang akong makitang nakababata. Ayoko na mabuhay. Lolo, kalma ka lang. Paano ako kakalma? Hindi makita ang bata. Paano ako kakalma? Wala akong pakialam. Gusto kao ang japo sa tiyokao. Gusto kao ang japo sa tiyokao. Nakakatuwa talaga ang matandang yon. Di mahanap ang apo sa tuhod, umarte agad na parang magkapakamatay, nataranta tuloy ang anak niya. Inaw mo ang boss mo. Siya si Matandang Shen, chairman ng Yingho Group. Yung gwapong nasa tabi niya, si CEO Shen and Shen Group. Kung pag-usapan mo sila, gusto mo bang mamatay? Nasa ospital din si Ginoong Shen. Mome, ang tinutukoy bang ete nurse ay yung tito na tumulong sa ating kanina? Gusto kong magpasalamat kay tito. Salamat sa pagprotekta sa amin. Sige, si Mommy ang magdadala sa'yo roon.
Ikaw pala. Ginoong Shen, naparito kami ni Xiaobao para magpasalamat sa inyo. Natutulog na si Lolo, sa labas na lang tayo mag-usap. Ginoong Shen, malaking tulong po talaga kayo ngayon. Kung hindi, malaki ang mapapala namin ni Xiaobao. Huwag mong sabihin yan. Hindi ako mahigpit sa pagpapatakbo ko. Dapat matagal ko nang nilinis ang mga salot na ito. Kumusta ang sugat ng bata? Ayos na po. Sabi ng doktor, pahinga lang ng ilang araw at gagaling din siya. Pero hindi ko inakala, mukhang bata ka pa rin, pero 6 na taong gulang na ang anak mo. Tito, gusto mo bang ligawan ang mommy kayo? Pero huwag kang mag-alala, may ako man si Momay, patay na ang tatay ko. Sige lang, I pursue mo siya. Xiaobao, anong pinagsasabi mo? Pasensya na, Ginoong Shen. Bata pa siya at nagsasalita lang ng basta-basta. Xiaobao, hindi mo ba sinabing magpapasalamat ka kay Tito? Bilis, sabihin mo salamat kay Tito. Kailangan na nating umuwi. Momay, huwag kang mahiya. Ang KK na ito ay gawaing kamay namin sa kindergarten. Pinaghirapan ko talaga ito ng husto. Ibinibigay ko po sa inyo. Salamat po sa pagligtas sa akin at kay Mommy. Salamat sa regalo mo. Tatanggapin ito ni Tito. Gintong dragon ba yung kumislap na liwanag kanina? Ay, tumunog na ang alarm. Tito, magdagdagan tayo ng contact info. CJ. Tito, mag-usap pa tayo madalas. Tutulungan kitang ligawan si Mommy ko. Xiaobao, wag manggulo. Pasensya na, Ginoong Shen. Medyo likot lang si Xiaobao. Huwag po ninyong isipin ng masama. Sige, mauuna na kami. Huwag po kaming makaistorbo sa pahinga ninyo ni Lolo. Kaya pala relo lang ang kumikislap. Talagang walang ganoong pagkakataon sa mundo. Maganda ang pagkakagawa mo sa plano ng koleksyon ng oil painting na ito. Ilang araw mula ngayon, pupunta ako para kausapin si Ginoong Si tungkol sa pakikipag-ugnayan. Isasama kita roon. Opo, Ginoong Shen. Ginoong Shen, hindi po ba kayo komportable? Sa dami ng nangyari nitong mga araw, umatake ang migraine ko. Kung ganoon, gusto mo bang sumama sa akin mag-ehersisyo? May talamak ding sakit ng ulo ang anak ko. Sadyang natuto ako ng exercise routine mula sa tradisyonal na medisina. Ehersisyo. Na, tara, sabayan mo ako. Ang birthmark na ito, 6 na rin taong gulang ang anak niya. Sui Jackie, noong gabi ng Agosto 10, 6 na taon na ang nakalipas, nasaan ka? Sui Jackie, noong gabi ng Agosto 10, 6 na taon na ang nakalipas, nasaan ka? Hindi ba iyon ang panahon na nagkaroon ako ng relasyon sa tatay ni Xiaobao? Hindi kaya, Ginoong Shen, ikaw? Guanxiao, ang ganda niya. Yemaning, bakit ka bumalik sa bansa? Ako ang fiance mo. Miss na kita. Bumalik ako para makita ka. Hindi ba pwede? Secretary Aksu. Si Ginoong Shen. Guanxiao, hindi ka ba laging lalaki lang ang assistant mo? Bakit ngayon ka pa naghahanap ng babaeng sekretarya? Isang bihirang talent si Secretary Aksu. Sa oil painting, marami kang pwedeng matutunan sa kanya. Ma'am, kung ganon ka sigurado sa kanya, kailangan ko talagang kilalanin siya ng mabuti. Si Chui Jiaki ay ipinanganak sa nayon, may inang namamasukan sa kung ano-anong si Delane Jobs, at ka pa.
Tid na mahilig magsugal. Isang taong nasa ilalim lang, bakit siya nangangahas na akitin ang lalaking gusto ko? Tingnan ko lang kung paano kita paparusahan. Sujaki. Ma, bakit ka narito? Ang galing mo ha. Kung hindi sinabi sa akin ng mga mababait na taong iyon, hindi ko pa malalaman na maayos at social N. Ang buhay mo ngayon. Anong ginagawa mo dito? Ano bang gagawin kayo? Utang iyon ng kapatid mo. Magbigay ka ng pera at bayaran mo siya. Wala akong pera. Huwag mong sabihin hindi ko alam na sekretarya ka ngayon ng isang malaking boss, may sweldo pang ma. Higit 10,000 bawat buwan. Halika, bilisan mo at bigyan mo ako ng pera. Ma, kakapasok ko lang at nabayaran ko pa lang ang matrikula ni Xiaobao. Ako. Huwag mo akong paandaran ng pagdadahilan. Wala kang pera, no? Pupuntahan ko ang batang yun. Ang tatay niya, kailangan niyang. Ma, nasabi ko na sa'yo, talagang hindi ko alam kung sino ang tatay ni Xiaobao. Huwag mo akong bulahin. 6 na taong gulang na ang bata. Imposible namang hindi mo alam kung sino ang tatay niya. Tara, samahan mo akong hanapin siya. Base sa investigasyon namin, nakatira ang batang amo at ang kanyang ina sa building na ito, Building 18, Unit 1, 606. Kapag pumunta tayo sa oras na ito, malamang ay mahahanap natin sila. Secretary Shue. Nakatira rin siya rito. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ang mami ko. Lumeo ka na, Diane. Xiaobao, Xiaobao. Huwag mo akong lokohin, bilis, dalhin mo ako para hanapin siya. Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Totoong mayaman ang tatay ni Xiaobao, pero patay na siya at nag-iwan pa siya ng malaking utang. Kung pipilitin mo talagang manghingi ng pera sa akin, kapag dumating ang mga maniningil ng utang sa hinaharap, ako ang magsasabing hanapin kanila. Wala ka talagang kwenta, ikaw. Alam kayo na. Kaya pala todo pilit mong gustong makapasok sa malalaking kumpanya, makipaglapit sa mas maraming may ayaman, para mabayaran ang utang at buhayin ang batang ito. Gusto ko talagang makahanap ng mayaman. Pero kung malaman ng mga mayayaman na may kapatid akong sugalero, hindi nila ako gugustuhin. Kaya lumayo ka sa akin. Tama ka, sa wakas ay natauhan ka na. Kung hahanap ka, doon ka na sa pinakamayaman. Basta may pera, kahit matanda pa, pwede na. Sige, mauna na ako. Babalik na lang ako para hanapin ka ulit sa susunod na araw. Ang nanay at kapatid na lalaki ay parang vampira. Hindi ko na sila hahayaang mahanap ako at si Xiaobao. Xiaobao, umuwi na tayo agad at mag-impek para lumipat. Hindi ko inakalang si Sekretarya Xue ay ganon pala. Tumahimik ka. Mukhang nagkataon lang ang birthmark. Hindi siya ang taong hinahanap ko. Pumunta para sunduin ang bata. Xiaobao, bilis na, papalapit na ang elevator. Sitch! Ang batang amo ay nakatira dito at nagpaparenta. Lumipat na ang batang amo. Agad niyong hanapin. Kahit hukayin pa ang buong lugar, dapat mahanap ang bata. Opo. Kuya Shen, labas tayo at magsaya. Naghihintay sa'yo ang Juice Nightclub. CJ. Kuya Shen, huwag ka ring masyadong mag-alala.
6 na taon ka nang biglang naging ama. Konti lang ang hirap sa paghahanap sa pamangkin ko. Ano nga? Yan! Hindi mo maintindihan. Hindi ko maintindihan. Dito ka na lang at malungkot na uminom. Tara, ang binata ay mag-happy na, Tara. Gusto ko talaga ng mayaman. Kung gusto mo naman pala ng mayaman, bakit hindi mo ako piliin? Guanxiao, bakit ka uminom ng napakaaming ala? Guanxiao, huwag kang mag-alala sa paghahanap sa bata. Magpapahanap din ako sa iba mamaya. Siguradong mahahanap ang bata. Salamat. Kailangang maging magalang pa ba tayo sa isa't isa? Nobya Montag ako. Guanxiao, huwag kang mag-alala. Ituturing ko ang anak mo na parang sarili kong anak at magiging Uting ina ako. Guangzhou, ikaw. Hindi ikaw ang magiging ina ng anak ko. Secretary Xu, pumunta ka rito at sunduin mo ako. Ang babaeng yun na naman. Shen, ayos ka lang ba? Lasing na lasing si Shen. Baka hindi na siya makatayo. Hayaan mo muna siyang mahimasmasan. Shen, patawad sa abala. Baka siya, tulad ko, ay marami ring hindi maiwasan. Si Jackie. Shen, gising ka na. Shen, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Samahan mo ako. Magkano man gusto mo, ibibigay ko. Shen, ano nang sinasabi mo? Hindi ako ganyan. Hindi ba gusto mo lang makahanap ng mayaman? Sa buong Jinghai, sino nang mas mayaman pa sa akin? Hindi ganon, Shen, bitawan mo ako. 1 milyon. Bitawan mo ako, 100 milyon. Bitawan mo ako, hindi ako nagbebenta ng katawan, tarantado ka. Ang babaeng to, lakas loob niyang akitin si Shen Guanxiao. Dahil humaharang siya es Adam K.O., papatayin ka siya. Hoy, may ipapagawa ako sa'yo. 100 milyon. Bitawan mo ako, hindi ako nagbebenta ng katawan. Akala ko mabuti siyang tao, si Shen. Tara. Nasaan si Secretary Xu? Boss, hindi pumasok si Secretary Tsu ngayon. Hindi pumasok. Makipag-ugnayan agad sa kanya, alamin kung anong nangyari. Opo. Hindi na kailangan tumawag. Alam ko na ang nangyari kay Secretary Chu. Nakblindate siya. Blind date. Kakatawag lang ng nanay ni Secretary Chu para magpaalam sa kanya. Sasama raw siya sa isang matandang mayaman para sa blind date. Kapag nagkatuluyan, ikakasal na agad sila. Ay, Guanxiao, huwag kang magalit. Napakaganda ni Secretary Chu, siguradong gusto niyang mapangasawa ang mayaman. Mabuti na lang at may pagkakataon na. Makatuwiran lang ang pag-absent niya nang walang paalam. Kung ganoon, gusto mo bang mag-ehersisyo kasama ako? Ipaparanas ko sa iyo ang pang-aapi sa kapangyarihan. Ipapanas ko sa iyo ang pananakit sa anak ko. Ngayon, papatayin kita. Anong nangyayari sa akin? Nagkakagusto pa ako sa isang babaeng gahaman sa yaman, napapakasalan kahit sinong lalaki para sa pay.
Na-restore na ang file ng batang young master ni President Shen. Ang pangalan niya ay Sui Huyaobao at ang nanay niya ay sa Huejiaki. Ano? So ang anak ni Xujiaki ay anak ko pala. Siya ang babae noong gabing iyon. Pero bakit sinabi ni Secretary Hue sa nanay niya noon na patay na ang asawa niya at kailangan pa ni ang humanap ng lalaki? Ginawa niya yon para lokohin ang ina niya. Pero nasaktan ko siya. Sagot, Xujiaki. Xiaobao. Momay, sobra akong natatakot. Xiaobao, ayos ka lang ba? Bakit mo kami kinidnap ni Xiaobao? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag mo akong paasahin. Ikaw, pangatlong anak, naglakas loob ka pang lokohin ako at maglipat ng bahay ng gabi. Ma, wala talaga akong pera. Kahit patayin mo pa ako, wala rin akong maibibigay. Kung walang pera, walang problema. Pwede ka namang ibenta. Ma, ano nang sinasabi mo? May nahanap akong magandang mapapangasawa para sa'yo. Si Old Zhang, ang nagpapautang na pinagkakautangan ng kapatid mo, namatay ang asawa niya. Basta pumayag kang pakasalan siya, hindi lang utang ng kapatid mo ang hindi nababayaran, bibigyan Anya tayo ng 80,000 bride price. Ma, si Old Zhang ay lampas 60 na. Nakapito siyang diborsyo at 4 niyang asawa ang namatay. Papakasalan mo ako sa ganitong klase ng tao. Ano naman kung matanda si Old Zhang? Ano naman kung marami na siyang asawa? Mayaman naman siya. Oo, 8. Basta magpakasal ka sa kanya, at kapag namatay si Old Zhang, hindi ba't lahat ng pera ay sayo na? Hindi ako magpapakasal. Ikaw naipasak na sa card kayo ang bride price. Kung mga has kang hindi magpakasal ngayon, Ipapadala ko ang munting hayop na ito sa ampunan. Momay, tulungan mo ako. Hindi, wag mong saktan si Xiaobao. so magpapakasal ka ba o hindi? CJ, basta palayain mo ang anak ko, magpapakasal ako. Umakyat ka. Momay, sino ang tutulong sa mommy ko? Bakit naka-off? Saan kaya pumunta si Xiaobao? Tio, Talungan Mosi Mommy KO. Ay bebenta na si mommy. Huwag kang mag-alala, Xiaobao. Papunta na ako para iligtas ang nanay mo. Sabihan ng matanda na iligtas ang bata at ipatawag din ang lahat ng bodyguard para sumama sa akin. OPO. Sakay na, kunin natin si yung Master at Iwi. Umalis na tayo. Kuya Zhang, narinig kong dumating na ang second spring mo. Jackie, hintayin mo ako. Papunta na ako para iligtas ka. Kuya Zhang, dinala na namin ng tao. Utang ng anak ko. Madaling ayusin ang pera. Ang mahalaga ang babaeng ito. Hindi mo ako niloloko, DBA? Sigurado ka bang berhensia? Siyempre naman. Hindi ako berhen. Nagkaanak na ako. Anong sabi mo? Ako, sinasabi ko, nagkaanak na ako. Hindi ako bagay sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, basta palayain mo ako, isasauli ko sa'yo ang bride price. Ikaw na babaeng ito,
Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Maging got caught, luluri-luring kayo ang bibigyan mo. Hindi ako nagkakalokohan. Totoo, may anak ako. Koyo Polo Isokang. Luma ng may kasamang bata. Kuya Zhang, napakagandang deal nito para sa'yo. 2 tama sa isang puto. Hindi ko alam kung kaninong lalaking hayop nanganak ang babaeng ito ng bata. Hoy, Kuya Zhang, gumastos ka ng 180,000 para bumili ng sirang sinelas. Ikaw na babae, 180,000 ang ginastos ko para bumili ng berhen. Hindi ko inakalang sirang sinelas ka. Hala! Huwag, Kuya Zhang. Nanganak na siya, pero maraming taon na siyang hindi nahahawakan ng lalaki. Siguradong parang birhen pa rin ang pakiramdam niya kapag ginamit mo. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo munang i-check ang produkto. Sige, malas lang talaga ako ngayon. Ngayong gabi, mauna na muna ako at saka na lang. Pakawalan niyo ako. Lumalabag kayo sa batas. Pakawalan niyo ako. Lumalabag sa batas? Pinakasalan kita, kaya ang sabi ko ang batas. Lumayas ka. Ang lakas mo pang murahin ako, tingnan natin kung hindi kita patayin. May makakapagligtas ba sa akin? Pakawalan mo siya. Sino ka ba? Pakialam mo ba? Bilak ba ang MJ Maremo? Naglakas loob kang bastusin si Ginong Shen. Buisit, anong klaseng Ginong Shen? Akala mo ikaw si Shinguanzhou? Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ziwei, sinipa mo ang anak ko. Hindi kita palalampasin. Jackie, ayos ka lang ba? Ginoong Shen, bilis, iligtas si Xiaobao. Huwag kang mag-alala, pumunta na si Lolo para iligtas si Xiaobao. Ngayon ako naman ang hihingi ng hustisya para sa'yo. Suntukin niyo siya. Wachno. Tika, wachno. Ginong Shen, pakiusap, wag na kayong manakit. Hindi ko alam, babay pala ninyo siya. Kung hindi, kahit bigyan mo pa ako ng 8 lakas ng loob, hindi ako mangangahas na pakasalan siya. Suntukin niyo siya ang nanloko sa akin. Ginoong Shen, pakinggan mo ako. Ginoong Shen, ginagawa ko to para sa ikabubuti ni Tsujiaki. Sa lagay niya, may gustong gumastos para pakasalan siya. Ayos na yon. Una, Ginoong Shen. Si Wejiaki, nakisama sa kung sino-sinong lalaki sa labas at nagkaanak pa. Tinutulungan lang siya ng nanay ko, bakit niyo pa kami binubugbog? Dahil ako ang ama ni Xiaobao. Ginoong Shen, siya ang tatay ni Xiaobao. Mommy. Xiaobao, nahanap ko si Tito at si Lolo para tulungan tayo. Hindi na tayo apiin pa. Mga hayop sila. Kung hindi ako nakaating ng maaga, nadala na sana si Xiaobao ng mga kidnapper. Guanzhou, dapat mo silang parusahan ng husto. Sige, bugbugin niyo hanggang mamatay. Jiaki, pakiusap, patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Ako man, nanay mo rin ako. Bakit pati nanay mo, binubugbog mo? Nanay ba talaga kita? Anong ibig mong sabihin? Nakakuha ka lang ng mayaman, kaya pati nanay mo, hindi mo na kinikilala? Huwag mong kalimutan, noong nanganak ka, pinakain kita, sinuotan kita, at inalagaan ko pa si Xiaobao. Pinakain mo ako. Pinatira mo ako, tama ba? Ako at ang anak ko, tira-tirang pagkain ninyo ang kinakain namin at malamig na sahig ang hinihigaan namin. Lahat ng hulog sa bahay at gastusin sa araw-araw, pinaghirapan kong kitain sa trabaho. May gana ka pang sabihing inalagaan mo si Xiaobao. Noong bata pa siya, dahil nairita ka sa iyak niya, pinainom mo siya ng pampatulog. Kung hindi ko lang agad na diskubre, nalaso na sana si Xiaobao.
Ngayon, gusto mo pa siyang ibenta. Kung paano mo man ako tratuhin, wala akong pakialam. Pero hindi mo pwedeng galawin ang anak ko. Dahil gusto mong saktan si Xiaobao, hindi na kita kikilalaning nanay. Itapon niyo sila, baliin ang mga kamay at paa nila at ihagis sa basurahan. Ginoong Shen, maawa ka, iligtas mo kami. Pakiusap, inosente ako. Pinapagawa lang sa akin to ng iyong fiyank na si Yimaning. Sabi ni Miss Ye, basta mapapakasal ko si Sui Jiaqi sa isang tarantado at mapahiya siya, bibigyan ni. Ako ng 30,000. Tenga. Jackie, ayos ka lang ba? Hindi ko lang maintindihan. Wala naman akong ginawang masama kay Miss Ye, bakit niya ako ginaganyan? Pati ang nanay ko, dahil sa 30,000, itinutulak niya ako sa apoy. Anak niya ako, hindi ba niya ako mahal kahit kaunti? Sige na, huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng paliwanag tungkol dito. Dalhin niyo ang mga gamit ko pabalik sa kumpanya. OPO. Tanghali na, pero hindi pa rin pumapasok si Tsujiaki. Sa tingin mo ba, magre-resign na talaga siya at papakasal sa mayamang matandang lalaki? Kailangan PABA niyang mag-resign? Hindi mo ba nakita ang mukha ni Ginoong Shen bago siya umalis? Sa tingin ko, tapos na si Tsujiaki, siguradong sisibakin siya. Ginoong Shen. Ano ang kailangan mong ipaliwanag sa akin? Sa tingin ko, hindi rin siguro. Si Tsujiaki ay pinili ni Manager Shen na may espesyal na konsiderasyon. Wala pa akong nakikitang ganoon si Manager Shen sa iba. Parang may iba siyang pakikitungo kay Tsujiaki. Anong may iba? Pinakakinasusuklaman ni Guansao ang mga babaeng hindi naghihiwalay ang trabaho at pribadong buhay Di mahilig sa karangyaan. Tiyak na sisibakin niya si Tsujiaki. Opo, Missy. Tama po ang sinabi ninyo. Mga gamit ng ganitong babae, nakakadiri tingnan. Kayong dalawa, ano pang nakatanga? Bilisan niyong itapon, yan. Missy, hindi piyada maganda yan, baka sakling. Ang dami mong satsat, bilisan niyo at itapon. Sinasabi ko sa inyo, kung sabi kong masisibak si Tsujiaki, siguradong masisibak siya. Kung hindi, hindi ako ang apelido ko. Sinong sisibakin mo? Si Manager Shen pala, kasama si Tsujiaki Pawi at magkahawak pa sila ng kamay. Guanxiao, bakit mo siya isinama rito? Ang babaeng yan. Anong klaseng babae? Sinasabi niyo bang si Tsujiaki ay gano'n ng babae? Sige nga, sa oras ng trabaho nang gugulo kayo at nagpapakalat ng chismis. Ako ang nag-empleyo sa inyo para lang gawin yan. Lahat kayo, suspendido ng 1 linggo at kaltas kalahating taon na bonus. Sumulat kayo ng 100,000 salitang pagsusuri. Opo, Manager Shen. Lumayas kayong lahat. Ikaw, manatili ka. Guanxiao, may iba ka pa bang pakay sa akin? Sa kumpanya, tawagin mo akong Manager Shen. At ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Tsujiaki. Ano nang sinabi mo? Sabi kong lumuhod ka at humingi ng tawad kay Tsujiaki. Guanxiao, nababalief ka na ba? Sa isang tulad niyang nasa pinakamababang antas, gusto mo akong paghingin ng tawad sa kanya. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo kay Tsujiaki. Bibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi ka pa rin luluhod at hihingi ng tawad, ibibigay ko lahat ng ebidensya sa pulisya at sisir. Ayon ko ang pangalan mo. Guanxiao. 5. Talagang hindi na niya binigyang pansin kahit ang mukha ng pamilya Para sa babaeng ito, ipapadala niya ako sa pulisya. 4. Kilalang malamig at walang puso si Guanxiao. Paano kung talagang maging mabagsik siya? Hindi ako pwedeng sumugal.
Paumanhin. Lakasan mo pa, hindi ko marinig. Paumanhin na lang, ayos na ba? Jackie, ayos na ba ito? Ayos na. Yamaning, tandaan mo, hindi kita basta palalampasin ng ganito. Lumayas ka. Anong iniisip mo? Wala naman. Huwag kang mag-alala, hindi ko basta palalampasin si Yamaning. Dahil malubha ang mga sugat mo, bukod sa paghingi ng tawad, babayaran ka pa niya ng 10 beses na. Gastusing medikal. Babayaran pa ang gamot? Pero Ano? Pero, hindi ba masama kung gagawin natin ito? Si Miss Ye, sa huli, ay fan mo. Sinong nagsabi sa'yo na fan ko siya? Pero siya mismo ang nagsabi noon at sinabi rin ng nanay ko. Iyon ay kasunduan lang ng mga magulang ko para sa akin at sa panganay na babae ng pamilya Ye at ang panganay na anak ng pamilya Ye ay nawawala na mula pa noong 20 taon ang nakalipas. Si Yamaning ay ampon lang ng pamilya Ye at matagal nang hindi na umiiral ang kasunduan. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Pakasalan ako. Pero hindi ba sa tingin mo mahilig ako sa karangyaan? Paumanhin, Jackie. Kasalanan ko noong huli. Narinig ko ang usapan mo at ng nanay mo. Nagkamali ako ng akala sa'yo kaya ko nagawa ang napakasamang bagay na yon. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Kaya pala ganoon niya ako tratuhin dahil sa maling akala. Kung ganoon, ako. Jackie, sa mga nagdaang taon, pinahirapan kita at si Xiaobao. Mula ngayon, babawi ako sa inyo ng maayos. Jackie, pakasalan mo ako, maaari ba? Ang guwapo ni Manager Shen. Anong tinitingnan mo? Wala naman. Kung gusto mong tumingin, tumingin ka lang. Mamayang gabi, kahit saan pwede kang tumingin. Aalis na ako para magtrabaho. Trabaho. Halika na, umuwi tayo at ipakilala ka kay Lolo. Pupunta tayo kay Chairman Shen, pero may sugat pa ako sa ulo ngayon. Baka hindi maganda kung makita niya akong ganito. Walang masama riyan. Gustong-gusto ka nang makita ni Lolo. Ang pamilya Shen ay salinlahi ng mga super rich. Tulad ko na ganito ang pinanggalingan, matatanggap kaya ako ni Chairman Shen? Bakit ka nakatanga? Tara na, umuwi tayo. Tungkol sa damit, paborito ni Mommy ang kulay lila. Piliin ang mga lila na damit at ipadala sa kwarto ng iyong madam. Opo. Sa alahas naman, paborito ni Mommy ang perlas. Bilisan nyo, ipadala agad ang South Sea Pills, East Sea Pills, at Tahitian Pills sa iyong madam. Lolo, sa mga bahay na ito, alin ang may pinakamagandang tanawin at liwanag? Mahusay sa pagpipinta si Mommy. Kung may art room siya, matutuwa siya ng husto. Bobby, huwag kang mag-alala. Ang mga ari-arian ni Lolo ay pawang pinakamahusay. Ililipat naming lahat sa pangalan ng mommy mo, pwede siyang magpinta kung saan-saan. Lunes hang. Ganglingo. Ako na ang magpapasalamat kay Lolo para kay Mommy. Ang baby mo pa kay Mommy. Ay, apo, ang mommy mo ang malaking ambag ng pamilyang Shen. Hanggat masaya siya, ibibigay ko kahit kalahati ng negosyo ng pamilyang Shen. Kusang loob kong ibibigay yon, Lolo. Napakagaling talaga ng kapalaran ng iyong madam. Kailangan mag-ingat tayo sa pasisilbi sa kanya. Master, yung master. Dumating na si yung madam kasama ang yung master. Pumila kayo, salubungin si iyong madam. Huwag kang kabahan, may kasama mo ako.
Maligayang pagdating sa bahay, yung madam. Mommy. Little treasure, ayos ka lang ba? May nasaktan ba sa'yo? Huwag kang magalala, Little Treasure. Wala siyang kahit anong nangyari. Kanina, sobrang saya naming maglaro. Chairman, Ikaw na bata ka. Baki Sherman Pearin ang tawag mo sa akin? Dapat lolo ang itawag mo. Ikaw talagang walang silbi. Ano, hindi ka pa ba nagpo-propose sa future doktorin Lokaw? Siyempre nag-propose ako. Pero lolo, naibigay niyo na ba ang betrothal gift? hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ikaw na pasaway, ako pa ba ang tuturuan mo kung paano gumawa ng paraan? Ang engagement gift para sa apo ko sa manugang. Matagal ko nang inihanda ng tulong ni Little Trias. Halika, samahan mo akong tingnan. Momay, maraming ang inihanda ni Great Grandpa na regalo para sa'yo. Napakaraming magagandang damit, ang paborito mong pearl jewelry, at napakaraming bahay na pwede mon. Going art room. Mga gamit lang iyon sa labas, hindi mahalaga yan. Nagluto rin ako ng maraming putahe para sa iyo, lahat ng paborito mo, para mapalakas ang katawan mo. Salamat po. Mukhang hindi nga kinakalaban ni Chairman Shen ang pinanggalingan ko. Siguro magiging masaya ako. Apo sa manugang, bukod sa engagement gift, may inihanda pa si Lolo, para sa iyo na isang misteryosong malaking regalo. Misteryosong malaking regalo. Ipasok na. Ito ay. Ito ay. Apo sa manugang, ang walang kwenta kong apo, simula ngayon ay sa iyo na. Kapag naglakas loob siyang magpagalit sa iyo, gawin mo siyang magbalat ng mansanas na nakabaliktad ng kamay, tapakan ng paa ang mga itlog, at paluin mo ng malakas. Tumayo ka ng maayos, ibaluktot pa ang mga tuhod ng 15 degree. Ni 1 degree wala nang Agdag. Asawa, hindi na po talaga ako ulit. Mukhang mabait at maamo si Lolo, pero sa sarili niyang apo, napakatindi ng pagpalo niya. Lolo, hindi ba yan ang ginawa ni Lola noon sa inyo? Anong sinasabi mong pinatahimik ako? Ibig sabihin noon, mahal ako ng lola mo. Ikaw na bata ka, sinasabi ko sa iyo, ang lalaki kailangang maging matigas sa sarili. Basta mapasaya mo ang asawa mo, doon ka magkakaroon ng magandang buhay. Huwag po kayong mag-alala, natandaan ko na lahat. Huwag na po ninyo siyang asarin, ilabas na po natin ang lahat ng regalo. Ilabas ang mga regalo. Apo sa manugang, itong mga villa, gold bars, at mga branded na sasakyan ay nakapangalan na sa iyo. Kaunting kabutihan namin ng pamilyang Shen ito para sa iyo. Napakarami naman ng regalong pamaskong ito. Hindi iyan marami. May dagdag pa na isa 0% shares sa Firefly Group, yun din ang iyong dowry. Mula ngayon, hindi ka lang magiging babaeng may-ari ng pamilyang Shen, kundi babae ring may-ari ng Firefly Group. Pero esto es demasiado valioso, no me lo merezco. ¿Qué estás diciendo? Eres la dueña de la familia Sen. Si tú no lo mereces, nadie en el mundo lo merece. Guárdalo, guárdalo. Si no lo aceptas, el abuelo se enfadará. El abuelo Tine Raisin Malo. Gracias, abuelo. Así está mejor. Ya es tarde, toca cocinar. Abuelo, ¿qué quiero comer? Yo sí lo preparo. ¡Qué disparate! En la familia Sen hay una regla. Las mujeres no pueden entrar en la cocina. Nieta política, te casaste con la familia Sen para disfrutar. ¿Cómo vamos a dejar que trabajes? Siéntate bien. Abuelo, voy a cocinar para usted. No, no. Escucha al abuelo. En Sudá, la abuela estableció una regla, la primera comida de la dueña de la familia Shen debe ser cocinada por los hombres de la familia Shen. Sin Tate Bayan. Xiaobao, vamos, acompañar y paplay al abuelo y cocinar para mam. Veil.
Jamás. Vaya tragón. Ya que has cocinado, ve a la cocina a limpiar. ¿De verdad, esa mocosa? ¿Y todavía quiere sentarse a la mesa a comer? Hijo, come más. Esta vez, sin duda ser feliz. Estoy llenísima. La cocina del bisabuelo es buenísima. Nieta política, ¿qué tal? ¿Te gustan estos platos? Abuelo, de verdad cocinas demasiado bien. Todo es delicioso, me encanta todo. ¿Lo ves? Si quieres conquistar el corazón de una mujer, primero tienes que conquistar su estómago. Tú, aprende bien del abuelo. Veo. Nieta política, hoy somos una familia, comemos una comida de reunión. La semana que viene el abuelo organizará un banquete de reconocimiento para ti y Xiao Bao. Guangzhou, en el banquete de reconocimiento debes invitar a todas las familias poderosas de Jinai, para que conozcan bien a la dueña de la familia Zen. Así evitamos que algún idiota ciego intimide a mi nieta política. No se preocupe, abuelo. Ahora mismo mandar repartir las invitations. Bien. Papá, tía. Ese Guangzhou se ha pasado de la raya. Recuperó al niño y ya está, pero además quiere hacer un gran banquete de reconocimiento. Si no intervienen ya, de verdad se va a casar con la madre del niño. No se atrevería. Manning, no llores. De esto se ocupa tu tía. De esto se ocupa tu tía. Tía, eres la que más me quiere. Eres la tesorita de tu tía. Claro que te quiero más. En el banquete de reconocimiento de la familia Zen, iré contigo. Quiero ver qué descarada zorra se atreve a robarle a mi sobrina al prometido. Gracias, tía. Voy a elegir el vestido. Ve, elige el más bonito. Ojo, no elijas un vestido morado. El morado es el color favorito de Dandan. Ya lo sé, papá. Lo que le gusta a la hermana Dandan, ni lo tocaré. Esto es imperdonable. Guangzhou se atreve a tratar así a Manning. Es que no nos toma en serio a la familia Ye. Le daré una lección cueste lo que cueste. Cuida las formas. Al fin y al cabo, la familia Zen y la nuestra son viejos amigos. Me da igual si son viejos amigos o no. Si se atreve a intimidar a mi sobrina, es como abofetearme a mí. No voy a dejarlo pasar. TCH. Ay, tú la malcrías demasiado a Manning. Casi como a Dandan. ¿Cómo va a ser igual? Solo pienso que, si no hubiera sido por mí, Dandan no se habría perdido. Ya perdí a una sobrina. No puedo dejar que ésta vuelva a sufrir. Hermano mayor, ¿sigues sin tener noticias de Dandan? Iba a esperar a estar seguro para decírtelo, pero en realidad ya encontré una pista sobre Dandan. ¿Dónde está? Dandan está en Jingai. La adoptó una mujer llamada Tian, pero aún estoy buscando el paradero de esa mujer. Napakagaling, sa wakas ay may balita na tungkol kay Dandan ko. Kuya, kailangan mong mas pagibayuhin ang paghahanap mo, kahit anong mangyari ay dapat makita si Dan. Dan. Matigas ang ulo ng batang si Dandan. Matagal na siyang palaboy sa labas, ewan ko kung naghirap ba siya. Dandan, ano ka naging sobrang pasaway? Lumuhod kang sa harap ko. Hindi ako luluhod. Kung may lakas ka, patayin mo na lang ako.
Nasa itaas ang langit, basta't mabuhay at makauwi ng ligtas ang dandan ko, handa akong bayaran niyo. Ng buhay ko. Ayos na, huwag kang mag-alala. May natatanging Phoenix birthmark sa league si Dandan. At tanging mga babae ng pamilyang Yilang ang M. Aaron, siguradong mahahanap siya. Dahan-dahan, natatakot ako. Sige lang, huwag matakot. Jackie, totoo ba ang Phoenix na ito sa lig mo? Hindi, birthmark ito. Birthmark. Jackie, sigurado ka ba? Naman. Ano na problema, Guansu? May problema ba ang birthmark ko? Naalala mo pa ba? Sinabi ko noon sa iyo na ang tunay na panganay na babae ng pamilyang Ye ay nawala 22. Taon na ang nakakaraan. Pero ano nang kinalaman yan sa birthmark ko? Sa lig din ng panganay na babae ng pamilyang Ye ay may birthmark na parang Phoenix. Jackie, totoo bang anak ka ng mga magulang mo? Hindi ko rin alam. Pero marami na rin akong beses na nagduda dahil hindi naman talaga ako mahal ng nanay ko. Pero hindi rin naman ako pwedeng maging panganay na babae ng pamilyang Ye. Napaka-imposible niyan. Huwag mo nang masyadong isipin. Pagkatapos ng pagtitipon ng pagkilalang pamilya, dadalhin kita para magpag-test at malalaman na natin. Pero ngayon, may mas mahalagang bagay tayong dapat gawin. Anong bagay pa? Siyempre, ulitin natin. Magpigil ka naman, baka mapunta na naman tayo sa ospital. Sa ospital. Nakalimutan mo ba, noong unang beses kitang makilala, nagpapatingin ka sa male clinic? Huwag mong ulitin ang parehong pagkakamali. Sige, ipaparanas ko sa'yo, tingnan natin kung kailangan ba talagang magpatingin sa male clinic ang iyo. Sawa mo. Maning, may litreto ka ba na babaeng iyon? Para hindi ko mapagalitan ang maling tao mamaya. Ita, tingnan mo, ito yung si Tsujiaki. Hindi lang siya nagkaanak ng batang lalaki kay Guanxiao, sinungkit pa niya ang puso ni Guanxiao. Ni pinilit pa niya akong lumuhod sa kanya. Talagang mang-akit siya. Huwag kang mag-alala, tiyak na pagbabayaran niya ang inis na iyon ngayon. Ita, tingnan mo, siya iyong si Tsujiaki. Bago lumabas, palihim na palihim si Guanxiao at ang bata. Pinapunta muna nila ako rito, sabi nila may sorpresa raw sila para sa akin. Ewan ko ba kung ano talaga ang inihanda ng mag-ama na ito. Tsujiaki, ang kapal ng mukha mong pumunta pa rito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Tuturuan kitang maging tao, ikaw na walang hiya at mang-akit, inagaw mo pa ang lalaki ng pamangkin. Kale. Hindi kaya ang babaeng ito ang ina ng illegitimate na anak ni General Manager Shen? Malas niya, siguradong nandito si Yi upang ipagtanggol si Miss Yi. Sa tingin ko, tiyak na lagot siya ngayon. Si General Manager Yi ang rina ng underground ng Jinghai. Kung sino ang gustuhin niyang ipapatay, hindi abot ng 3 araw ang buhay nito. Kayong dalawa, huwag kayong magulo. Pagtitipon ito ng pagkilalang pamilya ng pamilyang Shen. Malapit nang dumating si Guanxiao at ang iba pa. Kung sasaktan ninyo ako, hindi kayo palalampasin ni Guanxiao. Tsujiaki, nandito na sa harap mo ang lahat,
pero matigas pa rin ang ulo mo. Nais mo pang iligtas ka ni Shen Guanxiao. Dapat makapunta muna siya rito. Ano nang ibig mong sabihin? Ang totoo, buong hotel ay ipinasara na ng aking kita. At ang lahat ng kalapit na expressway ay ipinasara rin ng aking tita. General Manager Shin, may malpang accident sa sasakyan sa unahan. Abutin pa ng hindi bababa sa isang oras bago makarating sa Lido Hotel. Sui Jackie, ngayong araw, huwag mong asahang may darating para iligtas ka. Noong mga nakaraang araw, ang matinding kahihiyang ginawa mo sa akin, babawiin ko ngayon ng 100. Ang beses. Hindi pwede. Isa na akong may bahay ng pamilyang Shen. Hindi ko na maaaring hayaan pang apihin ako ni Emaning. Sui Jackie, ang tapang Montag rin. Nangahas ka pang lumaban. Bakit ako hindi lalaban? Ito ang pagtitipo ng pagkilalang pamilya ko. Wala kayong dahilan para apihin ako, kaya hindi lang ako lalaban, magsusumbong pa ako sa pulis para hulihin kayo. Ang yabang mong mukhang pera. Pero sinasabi ko sa'yo, si Shen Guanxiao ay maaari lang maging manugang ng pamilyang Ye. Kung gusto mong umangat sa pamamagitan na anak mo, huwag kang mangarap. At ikaw, minamalit mo si Manning at sinisira ang relasyon nila ni Guanxiao. Gusto kong lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad. At hindi rin ako mukhang pera. Wala ring anumang relasyon sa pagitan ni na Emaning at Guanxiao. Kaya paano ko iyon sisirain? Si Emaning ang tunay na mapang-api at umaabuso sa kapangyarihan. Binayaran niya ang aking ina para pilitin akong pakasalan ang isang gangster na bully para sirain ng aking dangal at nagpakalat pa ng mga chismis sa kumpanya na mahilig ako sa luho, sinisira ang aking reputasyon. Mahirap nang makapagsimula ang isang babae sa lipunang ito, pero dinadagdagan pa ni Emaning ang problema. Ginoong Ye, tao tayong lahat. Dangal po ng pamangkin ninyo ang dangal, hindi ba't ang dangal ko rin ay dangal? At saka, Ginoong Ye, narinig kong nitong mga taon na ito ay nag-aayuno at nagdarasal kayo, para lang makauwi ng ligtas ang tunay na tagapagmana ng pamilya Ye. Pero kung gagawin ninyo to ngayon, hindi ba kayo mangangambang makasama sa karma? Walang hiya ka, ano bang tingin mo sa sarili mo para sermonan ako? Tia, kita mo na kung gaano siya kayabang. Nangahas pa siyang sumpain si Ate Dandan sa harap mo. Hinahanap niya ang kamatayan. Pigilan ninyo siya para sa akin. Bitiwan ninyo ako. Kung hindi mo lang binanggit si Dandan, baka pinagbigyan pa kita, pero sadyang wala kang takot saka. Marian. Sinasabi ko sa'yo, si Dandan ang buhay ko. Walang sinuman ang pwedeng sumalungat sa kanya. Una, sampalin ninyo ang mukha ng asungot na yan hanggang mamaga, tapos bugbugin ninyo siya hanggang Essay Mamare. Huwag ninyo akong bitiwan. Phoenix birthmark, yan. Sui Jackie, alam mo na ngayon kung gaano ako kalupit. Ay, pero mabait ako. Bibigyan pa kita na isang pagkakataon. Basta lumuhod ka, magmakaawa ka sa akin, at dilaan ang sapatos ko, palalayain kita. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ako luluhod. Kung kaya mo, patayin mo na ako. Hindi ako luluhod. Kung kaya mo, patayin mo na ako. Paano nangyari ito? Nakita ko sa mukhang tunang asumot ang hitsura ni Dandan. Sige. Matapang ka. Ngayon, susubukan ko talaga at titingnan ko kung gaano katigas ang buto mo.
Ano nang gagawin mo? Hindi ba ito ginagania mo siguan yu dahil lang marunong kang magpinta na kailang oil painting? Kung gayon, unahin kong sirain ang mga kamay mo. Bitiwan ninyo ako, hindi ninyo pwedeng gawin to. Bakit? Natakot ka na? Hindi ka nakayabangan ngayon. Sayang, huli na. Dalan ninyo sa Kinange Karayom, pigilan ninyo siya. Hindi, bitawan ninyo ako. Huwag ninyong sirain ang mga kamay ko, huwag. Kaunting tusok lang ang ginawa ko sa'yo. Pero bakit ka sumisigaw na parang pinapatay na baboy? Sabi nila, ang gitnang daliri ay konektado sa puso. Subukan naman natin ito. Bitiwan ninyo ako, huwag ninyong sirain ang mga kamay ko, huwag ninyo akong itusok, saklolo, pakiusa. Tulungan ninyo ako, kung tutulungan ninyo ako, tiyak na magpapasalamat sa inyo ang pamilya Shen. Ginoong Ye, sa tingin ko dapat tigilan na natin dito, to. Naparusahan na rin naman ang babaeng ito. Hindi na maganda kung papalakihin pa natin. Nga, Jinongye, matagal nang magkakaibigan ang pamilya Shen at pamilya Ye. Kapag lumaki pa ang gulong ito, Parehong pamilya ang mapapahiya. Hindi ko pwedeng padapain ang puso ni Tia. Ngayon, kailangan kong sirain si Chujiak. Ano nang sinasabi ninyo? Tia, huwag kayong makinig sa kalokohan nila. Kakabait lang, zinumpanik suwajiaki si Ate Dandan. Si At Dandan ay hindi pa rin alam kung buhay o patay. Kung dahil sa sumpa niya, may nangyaring masama. Tumahimik ka. Tama ka, ang sumumpa kay Dandan ay dapat mamatay. At ang babaeng ito, nangahas pang gumuhit ng oil painting na gusto ni Dandan at magsuot ng lilang pa. Wala na gusto ni Dandan. Talagang nakakasuklam. Tia, ginagaya ng babaeng ito si At Dandan sa lahat ng bagay. Bakit hindi na lang natin hubaran siya at paluhurin para umamin ng kasalanan? Hubaran ninyo siya. huwag, bitiwan ninyo ako, huwag ninyo akong hawakan. Guanzu, nasaan ka? Bilisan mo at iligtas mo ako. Kakaiba, bakit biglang ganito kabigat ang loob ko? Masama ang pakiramdam ni Papa. Anong nangyari sa'yo, baby? Papa, parang may masamang nangyayari dito sa akin. Parang may hindi maganda. May kutob din si baby, parang may mabigat sa dibdib. Hindi kaya may nangyari kay Jackie? Hello, ang numerong tinatawagan ninyo ay hindi makontak sa kasalukuyan. Ilang oras pa bago marating ang lido? Kalahating oras pa. Ipaalis mo dito ang helicopter ko, dapat nasa site ako sa loob ng 5 minuto. Opo. Tawagan ang Gulfstream 1. Dandan, Anakeo, Nazan Kabiye Talaganayon. Natagpuan na ng boss ang iyong ladi. Nazan Sia. Nasa Lido Hotel. Ang pangalan na ng iyong ladi ay Tsujiaki. Maghanda ng kots. Dandan. Sa wakas na hanap na kita. Sa wakas na hanap na kita. Tsujiaki, matibay ka rin talaga. Parang ipis na hindi mapatay. Ngayon, tingnan ko kung kasing tibay din ng buto mo ang ulo mo. Tumajokeo. Jackie, Mama, Guanxiao, pakinggan mo akong mapaliwanag. layas. Jackie, okay ka lang ba? Guanzhao, dumating ka na rin sa wakas. Xiaobao ni Yemaning, bantayan mong mabuti si Mama. Guanxiao, hindi ganito. Maning, sinabi ko na sa iyong huwag ka ng manggulo.
Pinalevala Montag ba ang mga sinabi ko? Nababalik ka na ba, Shen Guangzhou? Ang lakas ng loob mong sapakin si Manning sa harap ko. Kayo ang nabaliw. Ito ang teritoryo ng pamilya Shen. Naglakas loob kayong galawin ang asawa ko sa teritoryo ng pamilya Shen. Anong asawa? Shen Guangzhou, manugang ka ng pamilya Isa lang siyang ahas, isa lang siyang probinsya ng hampas lupa. Galaw ko siya ngayon, anong magagawa mo? Shen Guangzhou, sinample mo AKO. Kung ginagalaw mo ang asawa ko, dapat ka lang sampalin. Shen Guangzhou, maniwala ka o hindi, ipapahinto ko agad sa pamilya ang lahat ng pakikipagtulungan. Sa pamilya Shen. Anong pakikipagtulungan? Ang lahat ng kooperasyon ng pamilya Shen at pamilya Ye mula nang galawin mo ang asawa ko, kanselado. Na lahat. Ha? Hindi ba ako nagkamali ng dining? Taon-taon, umaabot sa trilyon ang pakikipagtulungan ng pamilya Shen at pamilya Yi. Paano napuputol agad yon? Iyan ang pagngangalit ng bayani para sa kagandahan. Mukhang hindi lang dahil siya bata kaya pinakan ni Chaimon Shen ang ina na Jay bata. Totoo na niyang inilagay sa puso ang babaeng ito. Oo. Nagawa pa pala ni Shen Guangzhou ang ganito para sa babaeng iyon. Pero, kapag nalaman ni Papa na naputol ang kooperasyon ng dalawang pamilya, dahil sa akin, hindi niya ako alalakpazin. Guangzhou, huwag kang padalos-dalos. Magkaibigan ang mga pamilya natin sa mahabang panahon. Hindi dapat putulin ang lahat dahil lang sa maliit na bagay na ito. Maliit na bagay na ito. Maliit na bagay lang ito. Guangzhou, pwede naman akong humingi ng tawad kay Sujiaki. At saka, wala naman siyang nangyari, di ba? Wala lang. Yan ba ang tawag mo sa wala lang? Sige, halika rito, hulihin siya. Ang ginawa niya kay Yaong Madam Shen, ibalik sa kanya ng 10 ulit. Manning. Tita, iligas mo ako. Kayo ba'y mga patay? Hindi pa ba ninyo ililigtas ang iyong lady? Tingnan ko lang kung sino ng mga ahas. Baidawan mo as I Manning. Baidawan mo. Kayong mga Shen, narinig niyo ba? Sabi kayo Baidawan mo ang tumikin kayo. Napakalambot ng palo mo, hindi ka ba kumain? Sich, Shen Guangzhou, kung ganyan mo ipapahiya ang pamilya wala sa inyong lahat ang makakabuti. Lipulin ninyo ang lahat ng negosyo sa ilalim ng pamilya Shen. Kung hindi sapat ang kapital ng pamilya idagdag pa ang lahat ng aset ko sa ibang bansa. Naku, para sa pamangkin niya, handa ngang isugal ni Chairman Yi ang sarili niyang negosyo para makip. Agpatayan sa pamilya Shen. Isang pambihirang labanan sa pananalapi ito. Sa mga taon na ito, umuunlad ng husto ang mga negosyo ni Yimi sa ibang bansa. Bagaman ang pamilya Shen ang pinakamayamang angkan sa Jinghai, kung magtutulungan sina pamilya Yi at Yimi sa paglipol, baka hindi rin kayanin ng pamilya Shen. Kawaguchi, sige na, ako. Sige, magpatayan tayo hanggang dulo. Gusto kong makita kung ngayon bababagsak ang pamilya Shen o malulugi ang pamilya Ye. May balita na, ang Dongchen Group ng pamilya Shen, limit down ang stock at sinuspindi ang kalakalan. Hahaha. May isa pang balita. Ang construction company ng pamilya Yi sabi, nabigo sa bidding at direktang nagdeklara ng pagkal. Uki. Naku, ang construction company ng Yinghu Group sa B ay sumunod ding nagdeklara ng pagkalugi. Hala, ang construction company ang pundasyon ng pamilya Shen at Yi. Paano biglang gumuho? Hindi pwedeng magpatuloy pa ito, kung hindi ako na ang magiging taksil ng pamilya Shen. Kawaguchi, tigilan mo na to, huwag ka nang makipaglaban pa. Mr. Shen, masama ang balita. Narinig na matanda na nagsara at nalugi ang kumpanya. Biglang inatake ng brain hemorrhage at dinala. Nasa ospital para iligtas. Ano na yan, Shen Guangzhou? Mukhang hindi na makakatagal ang pamilya ninyo. Matatapang ka pa bang makipaglaban sa akin? Kawaguchi, mahalaga ang kalagayan ni Lolo, huwag ka nang lumaban.
Kung itutuloy pa natin, pareho lang tayong masasaktan ng husto. Parang awa mo na, tigilan mo na. Gayong marunong ka nang magmakaawa, sige, pwede kitang pagbigyan. Lumuhod ka, gumapang dito at tumuktok ng 3 ulit, saka ako titigil. Jackie, Sige, pumapayag akong lumuhod at humingi ng tawad, pero dapat pumayag ka rin na agad tumigil. Hindi sapat ang pagluhod. Ksue Jackie, akala Montag pwede na yun? Huwag kang mangarap. Ngayon, gugulpihin ko ang 10 mong daliri hanggang mamaga at mabutas. Kung hindi, hindi ko patitigilin ang tita ko. impossible. Kaya kong ayusin ang problema ni Jackie. Huwag mo sanang saktan ang sarili mo para sa akin. Pero pumutok na ang ugat ni matandang Shen, at naglalandian pa rin kayo dito. Shue Jackie, limitado ang katawan ni matandang Shen. Ate limitado rin ang pasensya ko. 5 segundo, kung hindi ka luluhod at magkapatusok sa akin ng karayom, tuloy ang 5. Huwag mong pakinggan siya, Jackie. 4. Nakapagdesisyon na ako. Mas mahalaga ang kalusugan ni Lolo. Basta ligtas si Lolo, ayos lang kahit ano pa ang mangyari sa akin. Huwag kang lumapit. Si Xiaobao, pigilan mo si Papa, huwag mo siyang hayaang lumapit. Bitawan si Papa. Hawakan niyo rin siya. Kawaguchi, mas mahalaga ang kalagayan ni Lolo. Nakikiusap ako, huwag mo na akong intindihin. Hindi ko akalain kayang gawin ng babaeng ito ang ganito para sa pamilya Shen. Maning, nakatanggap na sila ng aral. Pakapureng ganito na lang. Paano magiging ganito? Tita, huwag mong kalimutan, isinumpa ng babaeng ito si Dandan kanina lang. Gumaganti lang ako para kay Dandan. Tama, S.I. Manning. Dahil isinumpa niya si Dandan, ilang tusok lang sa kanya ay mabait na. Pero paano kung nga ba maawa sa babaeng ito? Tita, huwag kang magalit. Ako na ang magbibigay sa kanya ng matinding leksyon. Panginoon, patawarin mo ako. Ginagawa ko lang ito para alisin ang sumpa kay Dandan at ingatan ang kaligtasan niya. Dandan, kailan pa kaya kita muling makikita, tita? Pia, bakit ka nandito? Manning, alam mo ba ang isang babaeng nagngangalang Shue Jackie? Shue Jackie. Ako. Dandan, turing gang anakong S.I. Danito. Pa, anong sinabi mo? Kuya, anong itinawag mo sa kanya ngayon lang? Dandan, mahal kong anak, nakita ka na rin ng tatay mo. Dandan, anong nangyari? Sabihin mo sa akin, sino ang nanakit sa iyo ng ganito? Jackie, ayos ka lang ba? Siya ang nanakit sa kanya. Siya ang tumadyak sa mumi ko ng ganito. Ano ba talagang nangyayari? Bakit mo siya ginawang ganito? Hindi. Kuya, anong ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin, siya S.I. Dandan? Ito ang litreto ni Dandan ngayon. Lahat ng resulta ng investigasyon ay tumuturo sa kanya. Kapag nakumpirma na ang birthmark, mapapatunayang 100% na si Shue Jackie ngayon ay si Dandan. Ikaw nga talaga si Dandan. Dandan. Jackie, Dandan, doctor. Tawagin niyo ang doktor. Iligtas ang pamangkin ko. Ay naku, kasalanan ko lahat. Nasa harap kayo lang S.I. Dandan, pero hindi kayo siya nakalala. Talagang dapat lang akong mamatay. Dapat na lang sigurong dukutin ang 2 mata kong ito para humingi ng tawad kay Dandan. Sige na, nasa ganito na tayo, bakit mo pa sinasabi yan, Dandan? Sana gumaling ka na, matagal ka na. Ang hinahanap ng papa, huwag ka nang maulit pa ang may mangyari sa iyo. Pa, tita, matagal nang nawala si At Dandan. Hindi pwedeng ang isang birthmark lang ang pagbabat. Ayan para sabihin siya yun.
Siguradong wala nang mali dito. Ang birthmark ni Dandan at ang lokasyon at hugis sa katawan ng tita mo ay eksaktong magkapareho. Namamanang katangian, yan na tanging mga babae lang sa pamilyang iyan. G. Marone, siguradong siya, S.I. Dandan. Pero hindi naman lihim ang birthmark ng pamilya Y. Maraming tao ang nakakaalam ng hitsura nito, no? Enen kaya, marami na ring kung waring ganito para makalapit sa amin. Baka sa pagkakataong ito, may nag-utos lang din na may masamang balak. Pa, si At Dandan lang ang nag-isa mong tunay na anak, mahalagang mahalaga ang paghahanap kay ate. Dandan, hindi pwedeng maging pabaya, mas mabuti siguro magpad na test na lang. Anong DNA test? Siya ang Dandan ko, hindi magkakamali ang pakiramdam ko. Mas masakit ang malaking pag-asa na nauwi sa pagkadismaya. Kung sigurado ka ngayon, tapos malamang. Nagkamali pala, sobrang masasaktan kayong dalawa, at kapag kumalat yan, baka pagtawanan pa tayo ng iba at mapahiya ang pamilya Y. Naniniwala rin ako na siya talaga si Dandan. Isa lang naman, tupang dagdag na siguradong proteksyon. Wala namang masama. Pumunta ka agad at ayusin mo ang DNA test ko at ni Tsujaki. Opo. Pa, ahilang AKO. Doktor, kamusta po ang asawa ko? Gising na ang pasyente. Pwede na ninyo siyang puntahan. Pero mahina pa ang katawan niya. Bawal na siyang ma-stress ulit. Huwag kayong mag-alala, mag-ina ako. Aking Dandan, S.A. Wackis na tagwan ka na ay papa. Ilang tan na kita anonymous. Papa, ikaw ang papa ko. Dandan, toting ding papa mo siya. AKO ang tita mo, nung napat na tanggulang ka, may kumaha sa'yo. Ni papa mo at ni ko, panaginip na lang naming hinahanap ka. Kung hindi dahil sa birthmark mo ngayon, muntik ka na namang mawala ni tita. Dandan, kasalanan lahat ni tita dahil hindi ako naging mabuting tao at napakarami mong tinis. Dandan, pakiusap, bigyan mo si tita na isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong bumawi sa'yo, ha? Tita, Papa, Phoenix birthmark. Tita, lumaki ba ng kaunti ang maliit na Phoenix sa leg ko? Si Dandan ang pinakamagandang munting Phoenix ng pamilya natin. Siguradong magiging masaya siya. Habang buhay. Munting Phoenix ng pamilya naalala ko na lahat, ako si Dan. Napakabuti nito, napakabuti talaga, Dandan, naalala mo na rin sa wakas. Naalala ko na lahat, hindi ako si Tsujaki, ako si Dan pa, bumalik na ako. Dandan, mabait kong anak, nakawi ka na rin sa wakas, naalala mo na rin sa wakas. Ang kapal ng mukha mong umarte ng malambing, tingnan natin mamaya kung paano mo yan sasagutin. Mabuti at nakabalik ka, Dandan, ipapaayos kita sa pinakamahusay na Dr. N. G. Papa, agaling ka at makalabas na ng ospital. Agad akong magpapatawag ng press conference para OP. Siyang na ipahayag na ikaw ang tagapagmana ng pamilya At pati ang mga ari-arian ni tita, ibibigay ko rin sa iyo lahat. Dandan, ang nangyaring gayon, kasalanan lahat ni tita. Ako, Dandan, saksakin mo si tita ng ilang beses, ha, basta mapatawad mo lang ako, kahit patayin em. Oh, pa say tita, okay lang. Huwag kang ganyan. Tita. Alam kong may pagkukulang ka kay At Dandan, pero kahit anong bagay, hintayin munang makumpirma ang pagkakakilanlan. Anong hintayan? 20 taon na kang naghihintay, asay Shwedjuchi, siya asay Dandan. Hindi asay Shwedjuchi asay Miss Dandan. Hint. Anong sinabi mo? Lalabas na ang resulta ng DNA test. Wala ni kaunting dugo ang mag-ugnay sa iyo at kay Tsujaki. Paano yan naging posible? ₱50,000 na ang nailipat sa account mo. Alam mo na ang dapat gawin. Paano yan naging possible? Ang birthmark niya ay natatangi lang sa aming pamilya naalala pa ni. Ang mga dating nangyari, paano hindi siya si Dandan? May problem ba as a DNA test na too?
Walang kahit anong problema. Ang ENA test ay personal na isinagawa ng direktor kasama ang mga tao ni Ya at nasa tabi lang din ako para magbantay. Walang pagkakamali. Hayop ka, ang kapal ng utak mo. Alam mong hinahanap ng pamilya si Ate Dandan, kaya nagpatato. Kapa ng Phoenix para linlangin ako. I'm a et tita Kao. Tigilan mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka pa rin? Sinong pumayag na sampalin mo siya? Hindi nagkakamali ang kutob ko. Siya talaga si Dandan Kao. Malayong report na to. Agad ninyong ipatawag ang mga eksperto ng buong lungsod at magsagawa ulit ng paternity test. Tita, malinaw na ang katotohanan. Bakit ayaw Montag pang maniwala kay Sujiaki? Isa lang siyang mandaraya nagahaman sa yaman at gustong makisama sa mayaman. Hindi maganda ang lagay ni Papa. Hindi niya kakayanin ang matinding saya o lungkot. Nadismaya na siya noon, hindi pwedeng maulit pa. Tita, pero huwag ka nang. Tumahimik ka. Hindi ko alam kung bakit minamadali mong itanggi na si Dandan ay si Tsujiaki. Pero masasabi ko sa iyo, naniniwala ako sa kutob ko at higit sa lahat, sa likas na pamilyar na paki. Ramdam sa pagitan ng mga kamag-anak. Lalo na kanina sa handaan, ramdam ko na agad na kamukha niya si Dandan. Kung hindi dahil sa panghihimasok mo, hindi ko sana siya nasaktan ng ganito kalala. May punto ang sinasabi ni Tita, kaya gawin ulit natin ang paternity test. Siguradong malalaman mong tama ang sinabi ko. Sujiaki ay isa lang mandaraya. EMA, wala akong pakialam. Kung kaya kong pekin ang isang report, kaya ko ring pekin ang ikalawa. Sujiaki, hinding-hindi mo mababawi ang pagiging nag-iisang anak na babae ng pamilya ye. Kung ganon, magayos ulit tayo ng paternity test report. Hindi na kailangang magpa-test. Narito ang totoong paternity test report. Kuya, tama ang sinabi kayo. Siya talaga si Dandan. Magsalita ka, ano ba talaga ang nangyayari? Lolo, siya ang nagpalit ng totoong paternity test report. Susunugin niya ang tunay na report. Naitala ko lahat ng proseso. 50,000 na ang naipadala sa account mo. Alam mo na ang dapat mong gawin. Huwag niyo akong sisiraan. Ang nanay ko ang tunay na nag-isang anak na babae ng pamilya ye. Sino ang nag-utos sa'yo na gawin to? Sige, magsalita ka. Ayaw mo. Mga tao, kalag ka rin siya pababa at bugbugin. Kung hindi siya magsasalita sa loob ng 1 oras, baliin ang 2 kamay niya. Kung 2 oras na wala pa rin, baliin ang 2 paa niya. Sasabihin kayo, si Miss Yeong Nagyuros sa akin. Tapos na. Hayop ka, paano mo nagawa yon? Paano mo nagawa yon? Tita, Papa, Patavat. Nadala lang ako ng tukso. Sobra lang akong natakot. Kapag bumali si Ate Dandan, natatakot akong maagaw niya ang lahat ng sa akin. Agawin ang lahat mo. Karapatapat ka Arwen? Tita. Huwag mo akong tawaging tita. Sa loob ng 20 taon, ang magarang pagkain at damit mo, ang mga alahas mo, at ang walang kata. Pusang baon mo, lahat ng yon ay para sana kay Dandan. Kung wala si Dandan, isa ka lang pulubing nakatira sa tabi ng basurahan. Dandan, nasan ka na biye? Dandan? Dahil sa awa ko kaya kita dinala rito. Pinalitan mo si Dandan at nasyahan ka sa magandang buhay sa loob ng 20 taon. Hindi mo ineos ang lugar mo, hindi ka panak na salamat kay Dandan, at sinabi mo pang inaganaya ang mga bagay mo. Wala ka bang haya? Pazazal amat? Paano ako magpapasalama? 20 taon akong namuhay na nag-inga sa bawat galaw ko. Hindi ako nagsusuot ng kulay lila, hindi ako humahawak ng paintbrush, kahit ang paborito kong silant. Ro, hindi ko makain dahil gusto niya yon. Ni hindi ka umahipo. Araw-araw ninyong sinasabi na lahat ng meron ako ay kay Dandan, at kailangan kong magpasalamat kay Dandan. Habang sinasabi niyo yan, mas lalo akong natatakot na bumalik siya. Mas gusto ko pang mamatay siya sa labas at huwag nang bumalik sa pamilya. Wala kang utang na loob, mga salbeheng hindi marunong magpasalamat. Kung ganon, bumalik ka na sa lugar na naarapat sa'yo. Mga tao, kalagkarin siya. Baliin ang kamay at paa niya at ihatid sa tambakan ng basura. Opo. Tay, alam ka una ang mali ka o. Tita,
Dandan, Tawad. Naghirap ka ng sobra at lahat ng iyon ay kasalanan ko. 20 taon na ang nakalipas dahil sa isang sandali kong kapabayaan, kinuha ka na iba. Pagkatapos, dahil kinuha ko pabalik si Yemaning, muli ka na namang nasaktan. Dandan, lahat na mali ay kasalanan ni tita. Hindi na ako mangangahas na hilingin ang kapatawaran mo. Hinihiling ko lang na bigyan mo si tita ng pagkakataong makabawi. Maaari ba? Dandan, mahal ka na ay tita, mula pa noon. Nang mawala ka, alagi kanyang hinahanap, at namuhay siya sa pagsisisi. Dandan, alang-alang sa iyong ama, bigyan mo pa si tita ng isa pang pagkakataon, ha? Jackie. Pa, umuwi ka na at magpahinga. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Saish, iginagalang ni Papa ang desisyon mo. Magpahinga ka muna ng mabuti, at tawagan kita ulit pagkalipas ng ilang araw. Tara na. Ayos lang yan, Jackie. Ngayon, isa ka ng manugang ng pamilya Shen. Sapat ang lakas mo ng loob para hindi ka matali sa moralidad ng sinuman. Kung ayaw mo silang patawarin, walang makakapilit sa'yo. Mami, ikaw ang poprotektahan namin ni Papa habang buhay. Guanzhao, nakauwi ka na. Yisek, tingnan mo nga ang painting na ito, maganda ba ang pagkakapinta ko? Yan ang ganda. Ay nga pala, matagal ko nang nakakalimutang sabihin sa'yo, yung oil painting na inayos mo dati Gustong gusto raw ni Ginoong Si. Buti naman. Pero yung oil painting na yon, binili ng mataas na halaga ng kung sino. Sino ang bumili? Binili ng family. Binili ng family. Madam, ito ang stock transfer document, nakakadala lang ng Ye-Group. Nailipat na ang 100% ng shares ng Ye-Group sa pangalan mo. Ha? Ibinigay pa nila sa akin ang Ye-Group. Mula ngayon, ikaw na ang tanging may hawak ng kapangyarihan sa Ye-Group. Sa loob ng linggong ito, inilipat sa iyo ng Ye family ang lahat ng ari-arian, stocks, at alahas. Ngayon, ibinigay na rin nila sa iyo ang Ye Group. Siguro, ang natira na lang kina Uncle Ye ay isang bahay. Guanzhao, may oras ka ba? Maaari mo ba akong samahan bumalik sa Ye family? Siyempre. Basta para samahan ka, palagi akong may oras. Napakaganda ng pagkakaayos ng painting na ito. Walang bakas na makikita. Ang husay na ng restoration skills ni Dandan. Alagang perpekto na. Mula bata pa lang, may talento na si Dandan sa pagguhit at ang galing pa ng mga kamay niya. Talagang napakahusay ng Dandan ko. Salamat sa papuri. Dandan. Dandan, buti naman at pumayag ka nang bumalik at tingnan kami. Actually, ngayon ako pumunta para isauli ang stock transfer document. Dandan, huwag mo namang gawin yan. Bigyan mo naman ng pagkakataon si tita na makabawi, pwede ba? Sa tingin mo ba, hindi ibinigay sa'yo ni tita ang ari-arian at wala siyang sinseridad? Actually, matagal nang nailipat sa pangalan mo ang mga gamit ni tita. Natatakot lang akong madumihan. Emo, AKL. Hindi ko yon ibig sabihin. Hindi rin ako marunong magpatakbo o mamahala. Sayang lang kung ibibigay sa akin ang Ye-Group. Kung ganoon, kami na lang. Kayo na lang ang magbalik ng Ye-Group. Kahit paano, taga-Ye family din naman ako. Kapag kumita ang kumpanya, kailangan may dividendo rin ako, ha? Dandan, ibig mong sabihin, inapatawad mo kami at babalik ka na sa Ye family. Tatay, tita, gusto kong umuwi. Mabit na bata, mabit na bata. Dandan, aking Dandan, sa wakas bumalik ka na. Sige na, gabi na rin. May importante pa tayong pag-usapan. Tatay, tita. Ngayon ay Mid-Autumn Festival. Si Guanzhao at ako ay sinadya talaga para sunduin kayo para sabay tayo pumunta sa Shen family at umain ng reunion dinner. Sige, ang ganda. Tara, sabay tayong magdiwang ng reunion festival. Kumain ng reunion dinner. Ha ha ha. Tara, tage, tage.